Hello mga ka-agri. Ngayon nandito po tayo sa isang coffee farm. Ipapakita ko po sa inyo yung kanilang facilities. Yung mga makikita dito sa kanilang farm. So ito po yung Rooted Coffee Cacao Fruits Farm Tourism. So dito po yung kanilang pinaka-entrance. And then dito meron silang Rooted Bus Cafe. Ito po iikot sa mga bayan-bayan, sa mga piyesta. So ilalapit nila yung kanilang coffee sa mga tao. May mga upuan na, may mga table, tapos may bench dito sa gilid, mahabang table. So talagang coffee bus talaga siya. So yun yung kanilang concept. Then dito makikita nyo po yung kanilang map. Yan. So may mga falls pa pala dun sa dulo. Tapos merong talagang hiking trail dito sa kanilang lugar. Then pagpasok nyo po dito sa kanilang gate, dito sa kanan yung kanilang Rooted Cafe. So dito po magsisimula yung hiking. Yan, pababa dito sa Borol. Ito na po yung mga cacao tree. Yan. So yung mga makikita po dito, yung kanilang pinaka main fruits, which is yung coffee and cacao. Yan, ginawan po nila ng hagdanan para mas madali sa mga guest na ikutin itong kanilang farm. So may mga iba't ibang prutas din po sila, tulad ng durian, tapos yan, rambutan, itong puno na to. Then dito meron po silang CR. Yan. Tapos dito merong pahingahan. Ito yung CR nila. Tapos ito naman po yung pahingahan. So, yan. So isa sa mga requirement itong CR, pagka kinonvert nyo yung farm niyo into farm tourism, kailangan po talaga may public restroom kayo. Then dito, yan, dahil po may parang malalim na portion, tingin ko nagkakaroon ng tubig dito pagka tag-ulan. Ginawan po nila ng bridge. So ito yung nakita natin doon kanina sa kanilang map. Yan, meron silang dill, may papaya. So meron ding lansones. Ito, may lansones dito. Parang may livestock po dito. May naamoy akong walang laman. So dito pa lang pala mag-i-start yung ating hiking trail. Yan, tatawid na po dito sa kawayan. Tapos dito meron ulit tulay. Patawid naman dito sa kabilang portion. Yan, ang daming kape. Namumulaklak ng iba. Tapos yung mga kakao po. Ang dami. Then dito sa unahan konti, makita nyo po yung kanilang tree house. Ayan, meron dalawang tree house dito. Ayan, nakitin muna natin yung isang tree house. Ito. Ganda guys, oh. Napapalibutan tayo ng mga kape. Kung makikita po ninyo dito sa kanilang farm, may iba-ibang variety ng kape. So ito po yung Liberica. Ito yung nauso ngayon na variety ng kape. Na mabunga siya compared sa ibang variety ng coffee. So ito naman po yung isa sa kanilang treehouse. So dalawa yung madadaanan na treehouse dito. Yan, napapalibutan siya ng mga mabababang kape. Daming bulaklak, oh. Tsaka ang daming bunga. Tapos dito, yan, oh, may rambutan ulit. May mga nakasingit na fruits. Tapos ginawa nila ng daanan talaga, semento, para sa mga bisita. Yan. So maganda talaga attraction yung pagkakaroon ng maliit na tulay sa mga kanal-kanal. So ito yung hiking trail dito. Then, talagang may mga nagmi-maintain, naglilinis nung ilalim ng kakao tsaka ng kape. Ang ganda tignan, no? So dito packet na naman. Ayan. Maganda po dito sa kape tsaka sa kakao, tuloy-tuloy po yung pagbubunga. Wala siyang season
Kumpara sa rambutan na September, kadalasan po nagbubunga. Ito po yung kanilang papaya. May sanga. Dalawa. Yan, dito may kalamansi. May papaya, may saging. Yan. Medyo matarik mga ka-agri. Pero isa sa mga activities nila dito sa farm yung hiking. Ito yung view po. Ganda. Yan, pagkakit po dito sa taas, may kubo na pahingahan. Tapos dito po sa likod niya may magandang view. Dito medyo nakakahinga lang mag-hiking pero enjoy. Ayan. So dito, yan, pwede mag-picture. May magandang background sa likod. So dito po sa taas, napaka-presko, malakas yung hangin. Tapos dito sa unahan may aakyatin pa po na may aakyatin pa na bundok. So ito yung mga pahingahan nila. So ito po mga ka-agri, yung papaya na lalaki. Yan, pag ganyan po yung bulaklak ng papaya, hindi po yan nagbubunga. Yan o, marami lang siyang bulaklak. Pero malalayo. Pansinin nyo ang haba. Yan po hindi yan namumunga. Lalaki yan. Yan. So dito po may mga pahingahan, picture taking. Tapos may napakagandang view dyan sa likod. Dito po may heart shape. Yan, pwede kayo mag picture taking. May view ng kapatagan tsaka bundok. Tapos dito may parang jeep. Tapos dito naman bilog yung shape na to. Yan, tapos may mga platform dyan. So kahit po burol yung area nila, medyo mabundok, no? Ayan, hanggang doon sa dulo. Pero na-design po nila yung mga tanim, may mga pathway, may mga view deck. Ayan. So napakaganda nung kanilang design. So ito po dinadayo ng mga gustong mag-hiking, magkape sa baba, matuto ng mga coffee and cacao. Pwedeng pumunta dito. So ito pa yung isang lalaking papaya. Ayan o. Daming bulaklak pero hindi yan nagiging bunga. So maganda po dito, libre yung pag-hiking, walang bayad. So pwede pong pumasyal dito sa kanilang farm at matuto tungkol sa mga coffee and cacao. Hindi po naging hadlang itong terrain para ma-develop nila yung kanilang farm. Dinesign nila yung farm na ayon dun sa terrain. Dinesign nila for hikers. Itong malaking puno na to ay puno po ng ipil. Ipil tree. Yan. So may mga local species po ng puno na dito lang sa Palawan nakikita. So nakatanim din po yan dito sa kanilang farm. So medyo mataas pala itong inakyat natin. Taas pa. So itong ginagawa nila dyan na construction ay para sa solar panel. So medyo malayo lang po itong farm nila sa National Highway. Pero nakita ko kanina sa logbook, marami pong nagbibisita. Maraming bumibisita. So kahit malayo siya, sinasadya talaga ng mga bisita. Yan. May mga lakbay aral din dito. Ito yung kanilang solar panel. Ang laki ng bunga mga ka-agri ng kanilang kakao. Hindi lang po ako expert pagdating sa kakao tsaka sa kape. Kaya hindi ko ma-distinguish kung anong variety. So meron din po silang livestock. So ito yung kanilang baboy dito. Tapos may mga rabbit din. So doon po meron silang water source din sa baba. So doon galing yung tubig nila dito sa farm.
nagkaroon po kayo ng idea, pwede nyo rin i-convert yung inyong property sa ganitong klaseng farm tourism site. So yun lang po. Maraming salamat. Happy farming!